At balik po tayo sa mga balita para mas paluwagin pa ang daloy ng trapiko sa kabaan ng EDSA. Iminungkahi ng Metro Manila Development Authority o MMDA kay Pangulong Marcos Jr. na tanggalin na ang EDSA Bus Carousel. Ito'y kasunod na rin ang planong pagdagdag ng 30% capacity ng bago ng MRT. Para sa detalye, kunin natin ang live report ni Eden Santos. Pero Eden, bago mo sagutin itong report mo tungkol sa MMDA, ano ang pahayag ng Malacanang patungkol dito sa umusad ng impeachment at meron ng articles of impeachment na naroon na sa Senado? Alex, medyo hindi ko narinig yung una mong tanong kaugnay ng impeachment, pero tayo ay naghihintay pa rin ng magiging tugon ng panig ng Malacanang kaugnay ng impeachment na itinransfer na nga ng bababang kapulungan ng Kongreso sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. We're expecting bukas merong event si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mag-try tayo na makapag-ambush interview sa kanya para mismo sa kanya manggaling yung mga magiging kasagutan sa mga tanong ng mga media dyan sa bahagi ng Malacanang. Pero kaugnay naman nung maraming mungkahi kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para naman maibsan yung problema sa matinding traffic sa Metro Manila sa ilalim ng Comprehensive Traffic Management Plan o itong CTMP, kabilang dyan sa mga mungkahing yan yung pagtanggal sa bus carousel sa EDSA. Inirekomenda na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatanggal ng EDSA Bus Carousel. Sa press briefing sa Malacanang ay sinabi ni Metro Manila Development Authority o MMDA Chairman Romando Artes na kabilang ito sa mga iminungkahi nila kay PBBM upang paluwagin ang trapiko sa kahabaan ng EDSA. Nag-ugat ang nasabing mungkahi matapos ihayag sa Pangulo ng Department of Transportation ang planong pagdaragdag ng 30% capacity ng bago ng MRT. Magagamit anya ang lane ng EDSA Bus Carousel para lumuwag ang EDSA o kaya naman ay ipagamit sa high occupancy vehicles. Suggestion po kahapon ay kung maa-accommodate din ng MRT yung mga pasahero po ng bus carousel. Since repetitive siya, same line, in fact mas inconvenient pa nga ang bus dahil hindi lahat po ng station ng MRT ay may stasyon ng bus. So kung magagawa po yan, mapi-free up po yung isang lane. May suggestion din po na kung mangyari yon, baka pwede pong i-consider na wag na siyang alsen pero instead ipagamit sa high occupancy vehicles tulad po sa LA na kung 3 or 4 ang sakay mo, ikaw lang ang pwedeng gumamit noong special lane po na yun. Dagdag pa ni Artes na kung kaya naman na i-accommodate sa MRT ang mga pasahero ng bus ay hindi na kailangan ng EDSA Bus Carousel. Katwiran pa niya pareho naman ang ruta ng MRT at EDSA Bus Carousel. In fact, mas bentahe pa nga ang train dahil mas marami siyang stops kaysa sa bus carousel. And may plano po ang DOTR na talagang magkaroon ng seamless transfer from different train system like MRT, iduktong na talaga sa LRT1 or yung sa North, same LRT1. Magugunita na mas pinalawak at pinalawig pa ni Pangulong Marcos ang ruta ng EDSA Bus Carousel noong April 2024 upang maibsan ang matinding traffic sa Metro Manila. Maraming pasahero kasi ang nagreklamo sa mahabang pila at siksikan sa MRT bukod pa sa mabagal na biyahe ng mga bus sa EDSA na naging sanhi ng pagkahuli sa trabaho ng mga pasahero. Ilan sa mga netizen na nakausap ng Net25 News ang tutol na alisin ang EDSA Bus Carousel. Para po sa mga gumagamit po ng MRT, okay sa kanila yun. Pero sa mga commuters po na hindi naman dadaanan katulad papunta ng Balintawak, walang MRT, hassle po sa kanila yan. Kung dito naman tayo magbababat sakay sa tabing daan, magkakagulo naman, wala na siya sa maayos. Mas okay na siya doon kasi maayos yung pila, may pila. At saka talagang sure na makakasakay ka. Mahirapan yung iba kasi
jump pack minsan yung MRT eh. So pag tinanggal, pahirap sa iba. Hindi po agree dun kasi maraming mga commuter na hindi na makakasakay pag papasok. Yun lang. Mahirap ba kapag tinanggal yan? Opo, maraming mga mahirapan kapag magko-commute eh. Pag inalis po kasi natin yung bus carousel, completely wala na sila. So, wala na pong dadaan na buses sa EDSA. So, I don't think na magkikreate po yan ng problem. Alex, agad namang nilinaw ni Chairman Artes na suggestion pa lang naman yan at kabilang pa dun sa kanilang mga rekomendasyon at mungkahi ay yung pagtatanggal ng U-turn slot sa C5 at ibalik yung original na plano doon na maglagay ng underpass. Gayon din yung paglalagay ng toll fee o pagbabayad ng toll fee sa mga papasok sa EDSA. Yan ay kabilang pa rin doon sa mga sinasabi niyang suggestion or mungkahi ng transport cluster ng administrasyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pamong mga yan ay pag-aaralan pa, sinabi ni Artes. Alex? Oo, pero kahit na pinag-aaralan niya na Eden, yung sinabi niya na totally wala nang makakadaang bus sa EDSA, saan mo sila papadaan? Sa langit? Alex, ang binabanggit niya na kapag ka naalis na yung bus carousel, yung lane na yon na naka-designate sa bus carousel ay ipapagamit doon sa mga sasakyan, yung tinatawag nilang high Parang carpool. Occupancy vehicles, kung saan yung mga private vehicles hindi po pwedeng pumasok sa EDSA. Kung isa lamang yung sakay, kailangan mga 3 yan or mas marami pa. At ang plano pa nga nila, Alex, para malaman na may sakay nga yung private vehicles, dapat daw hindi tinted yung mga salamin o kaya naman kung tinted, kailangan i-roll down yung salamin para lamang makita na marami yung sakay ng private vehicle na dadaan sa EDSA, Alex. Oo, kung ginagawa niyang ehemplo ang sa Amerika mahaba yun dahil expressway yung sinasabi niya, yung mga carpool. Pwede yun, pero dito sa atin, napakaigsi lamang ng EDSA, parang hindi siguro applicable sa atin yan. Siguro maghanap-hanap sila ng magandang solusyon para mabigyan po ng kaginhawaan ng ating mga kababayan. Eden, maraming salamat sa iyo. Mata natin dyan po sa Malacanang. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.